sa bawat kwento, buhay at pag-asa, damhin mo sa puso. Sa kwento ng buhay, tayo'y nagkakaisa. Inspirasyon at aral, hatid ng Dagit TV sa'yo. Alam mo Mare, sa sobrang hirap ng buhay natin, kailangan din natin makapagsapalaran. Kung ako sa'yo, kung gusto mo makapagtapos talaga ng pag-aaral yung anak mo, pumunta ka ng ibang bansa. Mag-OFW ka. Yung asawa ko kasi nandoon. Tapos ako nagtitinda dito. Tingnan mo, maganda yung buhay namin. Tamang-tama. Napag-iisip-isip na naman ang asawa ko na pasunod din ako sa kanila. Nang sa ganun, makapagtrabaho din ako ng ibang bansa. Mag-isip ka Mare kung gusto mong magbago ang buhay mo, lalo na ng anak mo. May pangarap din si Daniel. At lahat ng pangarap niya, alam kong gusto niya makamit. At bilang ina, kailangan mo may gawin para sa anak mo. Alam ko naman yan Mare. Ang kaso lang hindi ko alam kung kakayanin kong makipagsapalaran sa ibang bansa. Hindi ko kayang wala sa tabi ang anak ko. Bata pa si Daniel. At alam ko sa sarili kong ayaw ko naman siya mapatigil. Pero kailangan kong gawin. Kailangan kong kumayod. Kaso hindi sapat lahat ng ginagawa kong pagkayod. Gusto ko makapagtapos ang pag-aaral ng anak ko. At siguro kung ang paglayo sa kanya makakatulong sa kanya, pipiliin ko. Basta Mare, sasabihan kita kapag handa na ako. Gusto ko munang sabihin kay Daniel. Gusto ko munang ipagtapat sa kanya na mag-a-abroad ako. Tama yan Mare. At alam ko na maintindihan ni Daniel. Alam ko na lumalaban ka para sa anak mo. At bilang ina, nararamdaman kita. Salamat Mare. Magandang araw po sa inyong lahat mga kadagit. At syempre sa inyo po Mr. Dagit. Kung minsan, ang mga taong hindi nakakakita ay may mga pusong kayang makakita ng tunay na aral ng buhay. Naniniwala ako na hindi lamang mata ang tanging may kapabilidad na makakita tayo. Kung hindi ang puso nating kaya ding makaramdam at kayang-kaya ding matuto. Alam ko na ang istoryang ito ay ang siyang magpapaiyak sa inyo. Maraming salamat po dahil natampok ninyo ang aking istorya dito sa inyong programa Mr. Dagit. Alam ko kasi na sa inyong pamamagitan maihahatid ko na maayos ang kwento ko. Gusto ko pong ikwento ang aking istoryang ito hindi para sumikat. Gusto ko pong ikwento ito para magbigay ng aral sa lahat. Ako po si Daniel. Isang simpleng anak ng isang inang mas piniling masaktan kesa ang makita akong sumuko. Kung naririnig nyo man po ang liham na ito ngayon, sana po'y samahan nyo akong balikan ang kwento ng buhay naming mag-ina. Bata pa lamang po ako ay ang nanay ko na ang kasama ko sa buhay. Maaga po kasing nawala ang aking papa dahil sa isang sakit. At dahil doon, lalo naghirap ang buhay namin. Meron naman kaming source of income pero hindi yun sapat para sa pang-araw-araw naming pangangailangan. Ang totoo niya Mr. Dagit, gusto ko na po talagang tumigil ang pag-aaral dahil ayaw ko nang makitang sobrang nai-stress si nanay. Ayaw ko nang makitang sobrang nahihirapan siya. Ang gusto ko na lang gawin ay tumulong sa kanya sa trabaho. Pero ang kapalit noon, siyempre hindi ko alam kung ano ang kakaharapin ko sa aking future. At alam ko na hindi madali ang aking desisyon. Noon po ay malinaw pa ang mata ng aking nanay. Minsan niya po, siya pa po ang unang nakakakita ng mga paparating na bagyo sa aming buhay.
yung mga paparating na problema. Lahat ay nakikita niya dahil siya ang nagsisilbing ama at ina sa akin. Lalo na kapag may paparating na taggutom sa aming pamilya. Siya ang palagi kong nasasandalan. Siya ang aking takbuhan at sumbungan simula pa lamang nung bata ako. Nasanay ako, Mr. Dagit, na palagi siyang nandyan dyan para sa akin. Naalala ko nga po nung isang gabi ay galing ako ng school. Naabutan ko siya nagbibilang ng pera sa mesa. Iyon ang pera na kinita namin sa araw na iyon. Kahit mahirap lamang po kami, kahit maliit lamang ang aming bahay, at kahit sa lumang mesa kami palagi kumakain, isa lang po ang aking masasabi. Ako ay merong isang nanay na kahit pagod ay palaging nakangiti sa akin. Pag-uwi ko noon galing school ay naabutan ko nga po siya. Nagbibilang siya ng pera at tahimik lang. Tahimik din po ako noon. Tapos bigla niyang sinabi, "Anak, halika. Umupo ka dito." Ma, bakit po?" Anak, di ba sinabi mo sa akin noon, gusto mong tumigil ng pag-aaral, hindi ba?" Opo, Nay. Sa totoo lang po, matagal ko na pong iniisip na tumigil ako sa pag-aaral. Alam ko po na kung hindi pa ngayon yung panahon para makapag-aral ako, siguro hindi pa yung kagustuhan ng Panginoon. Gusto ko po munang tumulong sa inyo. Naawa na rin po ako sa inyo dahil sa hirap na pinagdadaanan nyo. Alam ko na problema na naman bukas kung saan tayo hahanap ng pambaon ko, nang ipapabahon nyo sa akin, at lalo na sa mga tuition fee, pati na rin mga project. Alam ko, Nay, wala naman po masama sa pag-aaral, at alam ko rin po yung benepisyo kapag nakapagtapos ako. Pero Nay, alam ko pong sa estado ng buhay natin, hindi natin kaya eh. Iyon na nga, anak, ang gusto kong sabihin. Gusto ko sabihin sa'yo na ayoko mawala sa mundo na to. Na makita kang naghihirap. Na makita kang nasa sa posisyon ko. Ayokong mawala sa mundong to na makita katang umiiyak dahil sa pera. Gusto ko bago ako mawala dito, may ngiti sa mga labi mo. At may masasabi ka sa mga salita mong nakaya mo. Gusto ko may mapatunayan ka sa buhay, anak. Ayoko na matulad ka sa akin na walang narating sa buhay. Gusto ko nga, balang araw, magawa mo mga bagay na gusto mo. Makapaggala, mabili yung mga gustong mabili sa sarili mo. At gusto ko magkaroon ka na masaya at maginhawang pamilya. Kaya anak, nag-usap kasi kami ni Mari kanina sa palengke. Sinabi niya sa akin na tutulungan niya daw ako makahanap ng agency. Sa ibang bansa, mag-OFW ako. Makikipagsapalaran. Magtatrabaho doon at magpapadala ako sa iyo ng pera. Anak, alam kong mahirap. Alam kong mahirap. Pero kung hindi natin gagawin, sino ang gagawa para sa atin? Ayoko mapatigil ka sa pag-aaral, Daniel. Gusto ko ituloy mo ang pangarap mo. Ayokong sumuko sa iyo. Alam ko bilang ina, kailangan kong gawin ito. Sana maintindihan mo ako, anak. Nay naman. Alam niyo naman po na hindi ako sanay na wala kayo sa tabi ko eh. Yun nga pong inaapi ako ng mga kaklase ko, kayo nang palagi yung tinatawag ko. Paano ba po kapag nawala kayo sa tabi ko? Para na yung mga kapitbahay na namamaliit sa atin. Sinong tatakbuhan ko? Sinong kakausapin ko sa mga gabi na problemado ako? Sinong susuporta sa akin sa pagpasok ko? Sinong makakatulong ko sa paggawa ng mga project ko? Nay naman, hindi ko kaya na wala kayo dito. Huwag na po kayong umalis sa tabi ko. Anak, kailangan eh. Alam kong mahirap para sa'yo pero kailangan natin itong gawin. Wala tayong choice. Kung hindi ko ito gagawin, saan tayo pupulitin? Oo, alam ko nakakakain pa tayo ngayon.
Oo, alam ko, meron pa tayo nag-aagastos ngayon. Pero paano kapag dumating yung future? Paano kung mag-asawa ka na? Wala tayong pagkukuhanan, anak. Kaya sana maintindihan mo ako. Pero natatakot ako, Nay. Natatakot ako na baka kung anong mangyari sa inyo doon. Hindi ko rin po alam kung ano ang magiging desisyon ko ngayon. Pero pag-iisipan ko po muna, Nay. Parang hindi pa po kasi ako handa. Sige po, papasok na po ko sa kwarto. Anak. Hindi ko po alam noon, Mr. Daggett, na yun na pala ang simula ng pinakamabigat niyang sakripisyo sa akin. Oo, Mr. Daggett, sobrang humahanga ako sa sobrang sakripisyo ng nanay ko sa akin. Kahit siguro ang buhay na niya ang kapalit ay kaya niyang ibigay sa akin. Pero ng araw na yun, Mr. Daggett, hindi ko po alam kung ano magiging desisyon ko sa buhay ko. Nahati po kasi ang aking pag-iisip. May time na naiisip ko, gusto ko makapagtapos at gusto kong maabot ang pangarap ko nang sa ganon ay matulungan ko rin ang aking ina. Pero sa kabila ng isip ko ay nagsasabing tumigil na ako dahil nahihirapan na ang nanay ko. Hindi ko alam noon kung ano ang desisyon na gagawin ko. Papayagan ko ba siya na umalis at mag-abroad para sa aking kinabukasan? O hahayaan ko na lamang na maghirap kami habang buhay? Matagal ko rin pinag-isipan niyo, Mr. Daggett. At hanggang ngayon, Mr. Daggett, hindi ko pa rin alam kung ano ang sagot sa bawat isip na pumapasok sa akin. Para may humigit sa dibdib ko noon, Mr. Daggett. Ayokong pumayag. Takot po kasi ako mag-isa at lalong takot akong nandiyan ng mga taong mapanglamang sa amin. Parang wala akong laban sa kanila. Ang nanay ko lang po kasi palagi ang nagtatanggol sa akin. Pero lumaon pa ang panahon hanggang sa wala na din naman akong nagawa. Kagustuhan din ni nanay. Nakita ko rin sa kanya mga mata ang determinasyon na makapag-ibang bansa. At dahil nga gusto ko rin naman kahit papaano ay umangat ang estado namin sa buhay, pumayag na rin ako. Makalipas lamang ang ilang linggo at ilang buwan, tinulungan na rin siya ng kanyang kaibigan na makahanap ng agency. Tuwang-tuwa pa nga noon si nanay nang matanggap siya sa agency at tinulungan siyang makapasok papunta ng ibang bansa. At ngayon, naghahanda na siya ng passport at malapit nang umalis sa piling ko. Anak, sobrang saya ko. Ito na yung pangarap ko. Matutulungan na kita sa pag-aaral mo. Basta anak, ipangako mo sa akin ha. Pag-iigihin mo ang pag-aaral mo. Magtipid ka. At lalong-lalo nang huwag kang magiging malaki ang ulo. Gusto ko anak, lahat ng kabutihang itinuro ko sa iyo dalhin mo kung saan ka man pupunta. May iwan muna kita dito. Oo, wala si mama sa tabi mo pero palagi ako magkokol sa iyo. Oo, hindi kita maantabayanan. Pero gusto kong matuto kang ipagtanggol ang sarili mo. Hindi sa pagiging agresibo, kundi gusto kong ipagtanggol ang sarili mo at ipakita sa kanila na kaya mo. Pangako mo sa akin ha? Huwag kang susuko sa pangarap mo. Pangako po, Nay. Hindi ko po susukuhan ang pangarap ko maging abogado. Matutupad ko po ang pangarap ko. Magaling anak. At dahil dyan, namomotivate ako na magtrabaho dyan sa ibang bansa. Basta darating din tayo sa panahon na graduation mo na. At nararamdaman kong makakatapos ka at magiging maayos ang buhay mo. Maraming salamat po, Nay. Makalipas lamang ang ilang buwan ay napunta na nga sa ibang bansa ang aking nanay. Naiwan ako noon sa bahay. Naging kasambahay po noon ang aking nanay sa Saudi.
At Mr. Dagit, maganda rin naman ang kontrata na pinirmahan niya. Nakalagay doon na 5 taon siyang magtatrabaho doon at pwede siyang umuwi ng Pilipinas pagkatapos ng 5 taon. Ang totoo niya, Mr. Dagit, malaki po ang sinasahod ng nanay ko doon. Nararamdaman ko yun. Dahil maya't maya, nagpapadala siya ng pera, gadgets at kung ano-ano pang kailangan ko sa school. Palagi rin siyang tumatawag sa akin para mangamusta. At tuwing naririnig ko ang boses niya, Mr. Dagit, parang gusto ko siyang yakapin at gusto ko siyang puntahan. Ramdam ko sa kanyang boses ang pagod kahit hindi niya sabihin. Ramdam ko sa kanyang boses ang bigat na dinadala niya sa buhay namin. Ramdam ko na kahit hindi siya magsalita, nalulungkot siya dahil malayo siya sa akin. Anak, kamusta ka na dyan sa Pinas? Nay, ayos naman po. Kanina po gumawa kami ng project na very good po ako ni sir. Maganda po yung project na nagawa ko dahil sa pinadala niyo pong mga pangkulay saka mga gamit sa school. Nay, salamat po ha. Kamusta na po pala kayo dyan? Ayos naman ako dito, anak. Ang gusto ko lang pagigihin mo yung pag-aaral mo dyan sa Pinas. At mag-iingat ka dyan. Lagi lang ako nandito sa likod mo. Hayaan mo sa susunod na buwan, padadalhan kita ng bagong cellphone. Nakikita ko na yung cellphone mo palagi na lang naglalag. Bahala na. Basta pagtatrabahuhan ko. Nay naman, wag niyo na pong isipin yung mga gadgets at saka mga luho. Gusto ko po lahat ng mga kikitain nyo dyan na sobra, gastusin nyo na lang po para sa sarili nyo. Saka mag-ingat po kayo dyan, Nay. Alam ko po na malayo yung Saudi. Alam ko po na hindi naman parehas natin mag-isip yung mga tao dyan. Kaya nag-aalala po ako sa inyo. Nay, miss na miss ko na po kayo. Miss na din kita, anak. Mag-ingat ka palagi dyan sa Pinas. Mag-ingat din po kayo dyan sa Saudi, Nay. Lumipas pa maraming mga buwan at taon, Mr. Dagit. Nakatatlong taon na doon si Mama. Medyo nasasanay na naman ako na wala si Mama sa tabi ko. At Mr. Dagit, mas gumaan niya ang buhay namin. Hindi na ako nakakaranas ng sobrang hirap sa buhay. Pero alam ko nakabaligtaran noon ang dinadanas ng nanay ko sa ibang bansa. Alam ko na kayod dito, kayod doon ang kanyang ginagawa. May mga araw na tumatawag siya sa akin at, Nay, kamusta na po kayo dyan sa ibang bansa? Nay, ang totoo po niyan, 1 year na lang po makakapagtapos na po ako. Salamat po, Nay ha. Alam ko po na kapag nakuha ko itong course ko na pagiging isang abogado, matutulungan ko na kayo. Pwede na kayong umuwi dito sa Pilipinas. Maraming salamat po, Nay. Dahil po sa hirap na ginagawa niyo dyan, naabot ko ang lahat ng ito. Ayos lang yan, anak. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Lagi ka lang magtiwala sa Diyos. At syempre magpasalamat ka sa mga biyayang ibinigay niya sa atin. Teka lang, anak ka. Medyo lumalabo lang yung paningin ko. Magsasalamin lang ako. Magsasalamin, Nay? Hindi naman po kayo nagsasalamin dati Kaya nga, anak. Nagpagawa ko ng salamin kasi lumabo na ng konti yung mata ko. Ewan ko ba? Hindi naman ako nagbababad sa cellphone sige na. Papatayin ko muna itong call at tinatawag na rin ako ng boss ko. Sige, Nay. Wala ka na po palaging oras sa akin. Lagi na lang boss nyo. Pasensya na, anak. Mr. Dagit, na mga panahon na yon, nakakakita na ako ng mga signal ng panlalabo ng mata ng aking ina. Pero hindi pa malinaw sa akin kung bakit ganon. Naiisip ko na lang na natural lamang ito dahil tumatanda na siya. Kaya naman pinagsawalang bahala ko na lang ito. Lagi ko siyang kinakamusta, Mr. Dagit. Walang araw na hindi ako tumatawag sa kanya. Lagi kong gustong matiyak na safe lamang siya doon sa ibang bansa. Sa kabilang bahagi naman, si nanay at ang kanyang kaibigan sa ibang bansa. Mare, bakit ba palaging lumalabo yung mata mo? Diyos ko, parang ang bata-bata mo pa. Kaya nga hindi ko rin naman alam kung bakit yan ito napansin ko lang nung isang umaga pagising ko. Parang ang bagal luminaw nung mata ko.
Kala ko nga may muta ako pero hindi pala. Kaya nga Mare, dapat magpa-check up ka na. Kasi baka mamaya may serious ng kailangan na pagtuunan ng pansin. Yun na nga Mare. Ang kaso nga lang, gastos na naman yun. Ayoko naman na mabawasan pa yung pang tuition ng anak ko. Alam mo naman nag-iipon ako para sa tuition ng anak ko, hindi ba? Kaya nga Mare, saka congrats pala ha. Yung anak mo malapit na daw makapagtapos, 1 taon na lang. Congrats sa'yo. Sabi ko naman sa'yo, hindi ba? Gawin mo lang. Mag-ibang bansa ka. Tingnan mo, mapagtatapos mo na yung anak mo. At alam ko kapag naging abogado yung anak mo, tutulungan ka niya. Alam ko yun Mare. Mabait si Daniel. At alam kong kapag nakapagtapos siya ng pag-aaral, mas magiging magaan na yung buhay namin. Lumipas pa ang maraming mga araw at maraming mga buwan. Lagi siyang tumatawag sa akin at sinasabing nanlalabo daw ang paningin niya. Doon Mr. Dagit, nagkameron na ako ng ideya na dapat na pala akong mag-worry sa kanyang kinahahantungan. Doon na ako nag-alala ng sobra Mr. Dagit. Pero sabi niya, dahil lang daw ito sa katandaan at siguro'y dahil lang din sa mas mainit ang panahon doon kaya mas maliwanag at mas lalong hindi kaya ng mata niya. Lagi niyang pinapagaan ang isip ko at lagi niyang ayaw ako mag-alala. Ganon palagi ang sinasabi niya. Kung minsan ay tumatawag siya sa akin Mr. Dagit at sinasabi niya lang na pagod lang daw yun. At sinasabi niyang normal lang ito. Pinaniwalaan ko po siya Mr. Dagit dahil nanay ko siya. At sa isip ko noon, hindi siya pwedeng magkasakit. Pero hindi ko po alam sa ospital pala, may sinabi ang doktor na tuluyang magpapabago sa buhay namin. Ikaw ba yung pasyente? Ako nga po sir. Sabi po kasi nung friend ko, kailangan ko na daw po talagang kumonsulta. Parang mas lalo pong lumalabo yung mata ko pagtagal ng pagtagal. Okay. Na-examine na naman namin yung mga kailangan na examine sa inyo. Actually, meron lang kami nakita. And kinalulungkot po namin. Alam ko kababayan kita. Pilipino din ako at Pilipina ka. Kinalulungkot ko dahil may natagpuan po kaming glaucoma. Ano po yung glaucoma, doktor? Ang glaucoma po isa pong sakit na unti-unting nagpapabulag sa isang tao. Baka dumating ang panahon hindi na po kayo makakita. At wala po tayong lunas dito. Ano ho? Dok, nagbibiro lang naman ho siguro kayo. Baka lang ho lumalabo lang yung mata ko. Lagi lang naman ho akong tutok sa cellphone. Kaya ho siguro lumalabo. Baka ho nagkamali lang ng exam. No, hindi po. Hindi po ganon. Kasi never pa po nagkamali yung procedure namin. And actually, nakailang test na rin po kami. Pinaulit-ulit namin pero may glaucoma nga po kayo. Mr. Dagit, ng panahon na yon, hindi umiyak ang aking nanay. Hindi rin siya nagtanong kung kailan siya gagaling. Ang iniisip niya, kailangan niya magpakatatag. Mas nagulat pa ako noon Mr. Dagit na sa halip na ang itanong niya kung kailan siya gagaling, ang itinanong niya ay kung kaya pa ba niyang magtrabaho. Sinagot naman siya ng doktor ng diretsa at sinabi nitong makakapagtrabaho pa siya pero limitado na lamang. Kaya naman nalungkot doon ang sobra ang aking nanay. Hindi niya sinabi sa akin Mr. Dagit ang totoo. Matagal niyang itinago sa akin yun. Mga ilang buwan pa ang lumipas ay napansin ko na nahihirapan na siya magpadala ng pera. Pero hindi ko alam kung paano pa siya nakakapagpadala. Ang totoo pala niyan, pinapahiram na lang siya ng kanyang kaibigan ng pera para may padala sa akin sa Pinas. Pinagbawalan na rin kasi ang aking nanay ng kanyang boss na magtrabaho dito dahil nga nabulag na ito. Totally na hindi na po nakakakita ang aking nanay. Bumili na ito ng white cane at isang black glasses.
Minsan ay umiiyak siya ng mag-isa sa isang kwarto. Nakikituloy na lang siya sa apartment ng kanyang kinakasamang kaibigan doon sa ibang bansa. Ako naman, walang kaalam-alam sa nangyayari. Kapag tumatawag ako sa kanya ay parang normal lang naman ang lahat ni Sir Dagit. Ma, kamusta na po kayo dyan? Ma, sa mga susunod po palang araw, malapit na po yung graduation ko. Makakapunta po ba kayo dito? Anak, hindi kasi ako makakauwi ng Pinas. At saka, marami kasi ang kontrata pa ang pumasok sa akin dito sa ibang bansa. Pasensya ka na anak ka. Sa totoo lang medyo nahihirapan din ako magtrabaho ngayon. Masama yung pakilasa ko. Naku, kawawa naman ang nanay ko. Magpahinga muna po kayo. Ayos lang naman po, Nay. Sa totoo lang po, kunting-kunti na lang po. Kunting tiis na lang, Nay. Malapit na po ako makapagtapos at gusto kong umuwi na kayo dito sa Pinas. Kapag nakapagtapos ako, kasi panigurado kong ipapasa ko ang board exam at patutunayan ko yan sa lahat ng mga tao na kapaligid sa atin. Kapag nakapasa ako ng board exam, isa na po akong ganap na abogado, isang attorney. Kaya Nay, nagpapakatatag ako dito kaya sana magpakatatag din po kayo dyan. Alam ko anak, at palagi ako nagpapakatatag dito para sa iyo. Basta, proud na proud si nanay sa kung ano man ang nararating mo. Huwag ka lang susuko sa pangarap mo ha? Opo Nay, may paparating pa nga po pala kaming exam ngayon. At kapag naipasa ko po yun, tiyak makakagraduate na po ako. Magaling anak, kaya mo yan. Basta Nay, alam ko pong ayos lang kayo dyan. Magagawa ko po lahat. Ayos lang ako dito, walang problema. Sige Nay, natutuwa po ako na marinig yan sa inyo. Mr. Dagit tuwing tumatawag siya ay sinasabi niyang normal lang siya. Wala siyang nararamdaman na kahit ano. Kung minsan, nahalata ko na merong mali sa kanya. Pero hindi ko palang ma-prove kung ano yon. Hindi ko palang mapatunayan kung bakit minsan aligaga siya. Parang may itinatago siya sa akin na hindi ko alam. Oo Mr. Dagit, malapit na po ang graduation ko sa college. At ang kinuha ko nga pong course ay abogasya. At oo Mr. Dagit, meron akong exam na paparating. Sa awa naman ng Diyos ay natapos yon at naipasa ko naman ang exam na yon. Kaya nagkameron ako ng grade para pumasa. At well Mr. Dagit, hindi lamang grade dahil marami din ako nakuha mga medalya at mga parangal sa universidad na yon. Kaya naman sobrang ikinatutuwa ko ito. At sobrang gusto kong makarating doon ang nanay ko para makita niya ang bunga ng kanyang paghihirap sa ibang bansa. Pero sabi nga ni nanay, hindi daw siya pinayagan ng boss niya. Pero ang totoo niyan Mr. Dagit, balak na talagang umuwi ni nanay sa Pinas. At lahat ay nakahanda na. Gusto niya akong isurprise sa aking graduation. At sinabi niya lang na hindi siya pinayagan para kahit papaano masurprise ako. Hindi ko alam no Mr. Dagit na uuwi pala talaga siya sa aking graduation. Malapit na ang araw ng graduation ko noon. Lahat ng mga estudyante at mga kaklase ko ay sobrang excited na para sa papalapit na graduation. At ako rin naman, excited na. Pero may lungkot sa aking mga mata. Alam ko kasi na hindi makakapunta ang nanay ko. Kaya naman inihanda ko na lamang ang aking cellphone noon para picturean ang mga medalya at ang aking graduation day at ibadala yon kay nanay. Nang dumating na nga ang araw ng graduation day ay sinabitan na nga ako ng maraming medalya. At yes Mr. Dagit, naging valedictorian ako. Maraming mga humanga sa akin. Lalo na ang mga teacher na nakakita ng lahat ng paghihirap kong ginawa. At oo Mr. Dagit, natapos ko nga po ang course ko. Habang nag-aayos ako noon ng toga ko at bumaba ako ng stage, nagulat na lamang ako. May biglang humawak sa aking kamay. Ang hawak na yon Mr. Dagit, alam kong hindi ko makakalimutan. Dahil ito ang hawak na sobrang naaalala ko. Bata pa lamang ako, alam kong ito ang hawak ng kalinga, ng pag-asa at ng isang nanay.
Alam ko na si nanay ang humawak sa akin. Anak, Nagulat ako, Mr. Dagit, na nagsalita siya at narinig ko. Agad ko siyang nilingon. Paglingon ko sa kanya ay totoo ngang nakita ko ang aking nanay. Subalit nagulat na lamang ako, Mr. Dagit, dahil may suot siyang dark glasses at may hawak siyang white cane. Sa mga hindi po nakakaalam, ang white cane ay yung parang stick na ipinangkakapa ng mga bulag. Kaya hindi ko maunawaan kung bakit siya nakaganito at bakit ganito ang forma niya. Sa isip-isip ko noon, Mr. Dagit, isa lamang itong prank o niloloko lang ako ng aking nanay. Tinitigan ko siya at tumayo ako. Niyakap ko siya na mahigpit. Nay, dumating po kayo. Salamat po. Sobrang namiss ko po kayo. Akala ko po hindi kayo pupunta. pupunta ako anak. Saka nay, bakit po may dark glasses kayo saka white cane? Para naman po kayong bulag niyan. Tanggalin nyo nga yan, nay. Nang tinanggal ko ang kanyang salamin, nakita ko ang mga mata niya. Mr. Dagit, hindi ko na lamang po babanggitin kung anong itsura ng mata niya, pero sa nakita kong yon, nakumpirma kong bulag pala siya. Napabitaw na lamang ako sa salamin at sinimot ko ulit ito at isinuot sa kanya. Nay, ano po ito? Bakit hindi niyo po sinabi sa akin? Anak, Hinaplos niya ang mukha ko na parang hinuhulma sa alaala. anak, pasensya ka na kung hindi ko sinabi. Alam kong mahihirapan ka sa pag-aaral mo. Nay naman eh. Bakit hindi niyo sinabi na nabulag po kayo pala sa ibang bansa? Bakit darating kayo na dito na hindi niyo na nakikita? Dahil ayaw ko sumuko ka. Ayaw ko sukuan mo ang pangarap mo. Dahil gusto kong ipagpatuloy mo kahit hindi ko na nakikita kung ano man ang mga nararating mo. Alam kong hindi ko na nakikita ang mukha mo. Alam kong sa tagal-tagal ng panahon na gusto kitang makita uli, nabulag pa ako. Pero anak, alam kong may medalya ka. Alam kong pinagbutihan mo ang pag-aaral mo. Mr. Dagit, sobrang napuno ng emosyon ang lugar na yon. Habang magkayakap po kami sa entablado, mahina niyang sinabi. Anak, hindi ko man nakita ang graduation mo. Pero ikaw ang huling malinaw kong pangarap. Doon na lang po ako napaiyak ng sobra-sobra, Mr. Dagit. Hindi bilang isang graduating o hindi bilang isang nakagraduate, kundi bilang isang anak na napagtanto kung gaano kalaki ang ibinayad ng isang ina. Kung paanong may natutunan man ako sa buhay, ito po iyon. Hindi lahat ng sakripisyo ay pinapakita, ang iba pa po. Tinatago pa ang iba para hindi sumuko. Kung may nanay po kayo, yakapin niyo po sana. Dahil minsan, may mga inang handang mabulag para lang makita kayong magtagumpay. At ako pong muli si Daniel at ito ang aking istorya. Maraming salamat po, Mr. Dagit, sa pagbahagi ng aking kwento. At syempre, sa mga kadagit natin na bago pa lamang dito sa channel na ito, mag-subscribe at i-hit na rin ang notification bell na sa ganon, palagi kayo ma-update tuwing may bago tayong upload. At well, itong muli ang Dagit TV. Maraming salamat po sa inyong lahat and enjoy watching at mag-comment po kayo at akin niyang babasahin at pupusuan. Goodbye, peace out.